What's up guys, this is Solid G TV again. Sa video ito, pag-usapan naman natin about sa Twitter o hi natin na kung paano papatibayin, paano ang tamang paggamit ng kapasitor, ng condenser para maiwasan yung sunog. Kasi hindi naman forget may kapasitor na yung Twitter natin, driver Twitter natin, hindi na siya masusunog. Nakadepende pa rin sa watts o sa nagda-drive na amplifier natin kung gaano kalakas. Kailangan match. At itong natin, kapasitor, kailangan saktong match lang sa natin, driver Twitter natin. Kasi kung maliit lang yung Twitter mo, tapos gagamitan mo ng ganito, yung nagda-drive naman, power amp, wala rin, useless rin, masusunog din. So ngayon, pag-usapan natin, yung sisimulan, disclaimer muna, ito, hindi ako professional pagdating sa audio, hindi ako professional, hindi ako eksperto, base lang to sa experience ko. So stay tuned lang. So, bago lahat, paki-like, share, subscribe, and hit the notification bell para sa sunod na mga video ko. So ngayon, sisimulan natin to dito guys sa kapasitor na ito. Ito, non-polar to na Elna. Tapos nyo makita. Ito. Elna na 2.2 100 volts. Ito, madalas to makikita sa mga video okay o mga generic na Twitter tulad nito. Ito, madalas to kakabit dito. Ito, sunog na to. Kahit may gamit na ganito, ito, sunog na. Kasi nasubrahan ng pihit yata. Madalas nasisira ang ganito. Lalo pag wala kang crossover. Nakasama to sa mid, high, low mo. Siyempre, hindi talaga may iwasan na pag binyawarsing na, masubrahan sa volume. Masira to. Kasi maliit lang naman to . Tapos ito naman, 2.2. Pag itong ginamit mo, kwanto, medyo hindi, mula tayo sa baba ng papan. Ito naman 1.5 na starting kapasitor ng electric fan to. Pwede rin naman to gamitin lalo pag mga yung nagda-drive na amplifier mo, mga mataas na yung wattage. Madalas ito ginagamit sa mga malalaking sound. Ito na kasi nasa na to, 450 volts na. Ito 1.5 UF lang. Nung ito ginamit ko to, tinisting ko. Meron mamaya papakita ko sa inyo kasi yung tunog nito matining. Makalansing lang na wala sa ganong boses. Matining lang ba? Ito, matining to. Pero kahit itong gamitin mo, kakabit mo to dito, wala pa rin. Kasi maliit lang ito . Lalo pag mataas yung amplifier na nagda-drive, wala, useless pa rin. Ito, pangalawa natin is 1.5. Na tayo. Ito 2 UF. Ito naman 2 UF to. Same din, starting capacitor din to. Pwede pa rin to. Pang mga mataas na na to. Mga power amp na o mataas na watts ng amplifier magda-drive. Ito pwede to, mas maganda to. 2.2 na 450 volts. Ito kasi habang bumababa yung microfarad, lumiliit yung boses na lumalabas. Kumbaga nagiging sinasala lalo, pinifilter lalo yung boses o frequency, lalong lumiliit. Ito mas maliit yung boses. Ito mas konti sa 2 UF. Tapos sunod natin ito naputol na, ininang ko lang kasi nung tinanggal ko naputol, matagal na rin to. Ito ginagamit ko. Ito naman audio filler to.
Ito ang mas maganda gamitin pag gusto mo yung medyo may boses konti. Ito 335J HIF. Kwanto 3.3 yung value nito sa microfarad. Ito, kumita na ng tester para makita nyo. Ang tester ko may kwanto may microfarad. Set natin ito sa NF para idea rin kayo na yan o. Ayun 3 point yan, halos nasa 3.4 po nga dahil may kamay ko siguro, dahil sa kamay ko na pan. Ayun 3.4 3.3 UF 3.4 around 3.4 na. Ito yung ginagamit ko. Ito mas maganda gamitin. Ito naman 3.3 na 250 volts. Tuloy tayo. Ito naman 2.2 na 250, same lang. Ito medyo kan lang, tumaas lang siya konti dito. Kaso lang nang kinaibahan nila itong voltahe o volts. Ito 250 volts. Ito ang last natin. Ito 475J HIF. Ito Joe Pillar din. Para sila nito. Ito mga Joe Pillar. Ayun, ito ko naman to. Medyo may boses na to konti kasi tumaas na yung microfarad. Hindi ko lang, hindi na medyo safe to sa Twitter kasi yung voice call ng Twitter mo medyo gagalaw na kasi medyo yung boses na konti. Mas maganda siguro to ilalagay mo sa mid-range para yung mid-range mo hindi naman papasukin ng todo ng bass, iwas sunog din. Testerin natin kasi yung code nasa 475 ngayon testerin natin kung anong value sa microfarad. Yan 4.7 pa nga. Ayan o 4.7. Tama, 4.7 kasi 475 Ito, 4.7 na to. Ito, hindi na siguro, hindi na, parang ako lang, hindi na gaano advisable to sa Twitter kasi kuha na to. Yung Twitter mo, magkakaroon ng boses yun. Ito, mas maganda to pang mid-range. So, ngayon, ititesting natin to isa-isa kung ano yung kinaibahan ng mga tunog nila. Ang gagamitin ko, ito, driver ng sound rack. Itong ginagamit ko na Twitter. Medyo mumurahin lang tayo kasi pero matibay ito. Hindi pa naman ako nasiraan depende yung gamit kasi, nakadepende pa rin sa paggamit natin. Kung abuso ka, di sorry ka. Bili kang panibago pag nasunog. Kasi alam mo naman na hanggang doon lang yung kapasidad ng kwan mo, yung gamit mo, isasagad mo. Parang tao lang din yan. Na 100 kilos ka, pabubuhatin ka ng 300 kilos, siyempre mabigat yun. Kaya tayo pag nag-operate tayo, once na medyo marinig mo na may ba na yung tunog, boss na konti, hindi yung payabangan lang. Kasi kawawa hindi kawawa yung bulsa natin. Mahal ng mga gamit ngayon, lalo yung mga piyesa, mahal. Ito, sound rack na 450 watts, 8 ohms. Itong ginagamit ko. Ganda rin to, kahit medyo mumurahin matining din tunog, maganda rin. Kamtibay rin, di para itong nagda-drive dito, 737 to, hindi para manasiraan. Itong ginagamit ko, itong 3.3 na Joe Pillar. Mas maganda yung kanya kalansing niya, medyo hindi siya yung puro kalansing lang, medyo may condense konti na ng boses. Ay dadagdag ko lang pala guys, ito. Yung iba naglalagay ng 10 ohms. 10 ohms sa Twitter. Iba nilalagay dito sa negative. O yung iba naman isi-series.
nagsisiris sila rin. Aray ko. Yung iba, nagsisiris naman dito. Positive, nagsisiris. Para, kumbaga, fuse to eh. Fuseable. Kumbaga, bago masira yung voice coil, ito muna. Kumbaga, itong resistor natin ohms, hindi ka na makita sa kwan. Ito, 10 ohms yan. Ayan o, 10 ohms. Hindi siya masunog yung masusunog yung voice coil. Ito muna, kumbaga, fuse. Ako, hindi naman ako gumagamit yan eh. Depende pa rin yan. Kasi ako yung tao na maingat eh. Depende pa rin yan sa pagtimpla ng frequency. Kasi ako, may equalizer ako, may crossover. Pero kung wala kang ganon, naka isang ampli ka lang o dalawang ampli lang na wala kang processor, siguro, maigi, nalagyan mo nito para medyo safety rin. 1 minute, 37 seconds later. So ngayon, kakabit ko na tong 1.5. Ito. Maluwag pa pala. Pitan ko lang. Ayan, nagpit na. Ito, ginabitan ko ng 10 ohms na resistor. Pakita ko na sa inyo kasi yung iba gumagamit ito. Pero ako, hindi ako gumagamit yan. Ngayon pa lang, for demo lang. Para makita nyo rin na ginagamit talaga ng iba yan. Ako, hindi na gumagamit yan eh. Ito lang ako, filter capacitor lang. Ito guys, may itim pula, pero hindi ibig sabihin niya na mayroong kanyan, polarity yan, wala yan. Siguro nakadepende lang yan sa paggawa ng factory. Kasi ito, non-polar naman to eh, walang polarity yan, kahit alin yan, mabiltarin mo, okay lang. Ayun, tamang paglagay niyan guys, tandaan nyo lagi, sa mga baguan, o sa mga veterano, alam na nila yan, hindi na kailang pagsabihan. Ito, laging capacitor natin, laging nasa positive side. Kasi ground, common lang naman yan eh. Ayun, ito, sabit ko. Ayan, 1.5 to 1.5 UF na 450 volts. Ayan, i-play lang ako. Ayan, naka-play na. Guys, 1.5 yun ito. 1.5 na 450 volts. Starting capacitor ng electric pan yan. Mas maganda kasi pag may naka tweeter horn ka, kasi naka long throw, yung tunog medyo tapon, kaya mas malakas. Yan. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo maliit yung boses nito, naka 1.5. Ngayon, subukan natin yung 2 UF. Ito 2.2 na, 2.2 UF. Pakinggan nyo kung anong kinibahan. Ayan. Treble test complete. Initiating sound check. Preparing. Ayan guys, kung mapapansin nyo, medyo lumaki yung boses niya kasi tumaas yung microfarad natin, kaya yung frequency na pumasok medyo tumaas din.
Hindi katulad sa dito 1.5 kanina, medyo matining pa siya konti. Ulit. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Lalakatak. Bass test. So, ayun na. 2.2 yun. Bilisan lang natin. At least maparinig lang ng konti. Ngayon, ko na ulit. Yung tapos na tayo sa 1.5. Tapos na sa 2 UF. Ayun, yung 2.2 naman. Ayun, play. Ayan, 2.2 na yan. 2.2 UF na 250 volts. Medyo maliit siya kumpara dito. Kaya hindi siguro, depende sa manufacturer. Mas marinig na yung mas marinig na yung boses ng tao nagsasalita kapag tumataas yung microfarad na ginagamit natin. So ngayon, tapos na 1.5 2 UF, tapos 2.2. Yung kasunod nito, yung available ko lang meron, ito 3.3. Ito talagang ginagamit ko. Ito mas maganda yung tunog nito. Sa kon lang sa aking experience lang. Sa inyo, depende naman yan eh. Depende sa inyo kung anong gusto nyong tunog. Gusto nyo makalansing lang o medyo may boses konti. Depende sa gagamitin nyo na filter. Ito, kung na to. Uh, 3.3. Testing ulit. Initiating sound check. Mas Preparing meron and konting initiating talaga siyang bass boses. test. Ayan, mas kwan siya. Kalagitnaan ng matining, Bass test. matunog. Parang ganun yung kanya. Mas maganda. Sa akin, mas ganun yung prepare ko. Mas maganda siya gamitin. Initiating sound check. So, ayun. Tapos na sa 1.5, 2 UF, 2.2. Kasi ito, 3.3. Ngayon, ito. Sa pinakamalaki na tayo. Itong 4.7. Ito, hindi ko na hindi na, para sa akin lang, hindi na advisable to kasi to, gagalaw na ng todo yung voice coil ng tweeter mo. Delikado, mas mapupunit. Hanggang sa magkaroon ng cost ng sunog na ng tweeter mo, ng voice coil. Pero subukan pa rin natin. Ito, madalas to ginagamit sa mga mid-range na to. Iba kasi nilalagyan ng filter capacitor yung mid-range para talagang mid lang yung lalabas doon, hindi siya papasukin ng bass din kasi pag may bass, hindi pa rin sa pagtimpla nyo kasi yung iba ayaw na yung mid nila may bass na nakakapasok kasi minsan kahit yung mid nasusunog kailangan may filter din.
Kaya yung ibang ang box mga ready to use na mga nabibili, merong dividing network So, ngayon ito, kakabit natin. Ayan, nakakabit na. Ayan. Una pa lang, pagbukas mo pa lang halos marinig mo na agad yung boses Parang konti na lang mid-range na yung tunog. Treble test complete. Yan sinasabi ko na delikado. Kasi yung voice coil, wala namang damper yan na gagalaw siya para pag pinirsa ng vocal yan, mapupunit yan hanggang sa masunog. Bass test. Initiating sound check. Laki. Mahalaga to, parang bullet. So, ngayon. Okay na. 4.7. Hanggang dyan lang muna tayo. Hanggang 4.7 lang. Ito. Hindi ko na iti-testing to kasi same lang naman ang tunog nila nito Ang 2.2 Kinabahan lang. 100 volts lang ito. Hindi na. Delikado yung tweeter mo dito sa lalo pa 737. Malakas yan. Malakas manunog din yan. Pero ito, hindi pa naman ako nasunugan So, ayun nga guys. Hanggang dyan lang. Hanggang doon na lang. Video natin. Sana nakapagbigay ako idea. Pero nakadepende pa rin sa inyo yan. Kung anong gusto nyo. Kung anong prepare sa inyo na tunog. Yung iba gusto kasi na parang sa sasakyan lang na style na yung kalabog. Malakas yung kalabog, mahina yung mid, malakas yung tweeter. Ang gagamitin mo yung mababa na frequency. 1.5 to UF para maliit lang na frequency yung papasok. Matining yung kalansing. Kung gusto mo naman na medyo may vocal konti, taas na frequency gagamitin mo, mga 2.5, 2.7 hanggang 3 UF. Yan, mas okay yan. Ako, mas gusto ko kasi medyo yung gitna ba yung kalansing boses konti, kaya ako ginagamit ko ito yung 3.3 na audio filler. Dito na lang guys, hanggang pa na lang yung video natin. Sana nakapagbigay ako idea sa paggamit ng mga itong filter capacitor o condenser capacitor. Nakapagbigay ako idea kung paano siya gamitin o anong frequency na mas nababagay. Tandaan nyo guys, yung ito depende pa rin sa paggamit natin to. Kahit anong lagay mo rito, kahit 10 piraso ilalagay mo rito, basta makati ang kamay mo sa volume, masusunog at masusunog talaga yung tweeter mo. Kasi wala ito filter lang naman to kahit anong filter mo, basta pinihit mo ng todo iinit talaga yung voice coil nyan, hindi kakayanin talaga. Kaya mas better na saktong lang, volume lang. Kung hanggang saan lang yung kaya ng gamit natin, hanggang doon lang, huwag na sa garing kasi masakit sa bulsa. So, yun nga guys, kung bago ka sa channel ko, napadaan ka lang, please subscribe, hit the notification bell, like and share para update kayo sa mga sunod na video ko. Salamat. Peace.